Mula sa channel ni Melvs Castle mga kapatid, natakot na ang China. Naduduwag na daw mga tol, baka bombahin ng US. Iyak ang mga Chinese sa balitang ito, takot eh. Sabing ganun mga tol dito sa title ng ating panonoorin. Tulad nga ng lagi nating sinasabi mga tol sa mga nakaraan nating reaction video. Kasi itong dalawang bansang to pinagtatapat di ba? US at saka China, ito daw yung rivalry. Di ba? Mayroon daw silang rivalry. No, pagdating sa puwersa, ay kung titignan mo lamang, yung China masyadong malaki. 'Di ba? Napakarami nilang eroplano, napakaraming barko at talamangan pa nga daw nila ang US sa dami ng kanilang mga inilalabas na mga barko. Ang tanong, mga tol, pagdating sa kakayanan, pagdating sa experience, no? Pagdating sa history, mga kapatid, ng pakikipagtunggalian, anong maipagmamalaki ng China pagdating sa bagay na ganyan? Kung makikita mo yung mga barko nila mga tol, ang kikinis. Ng mga jet fighter nila, ang kikinis. Kasi hindi pa sumasabak sa mga totoong labanan. Yung Taiwan na napakaliit na bansa na nasa tabi lang nila mga tol, isang tumbling lang ni Xi Jinping nandoon na siya. Diba? 70 years na daw nilang pinagbabanta ang sasakupin. Hanggang ngayon hindi nila magawa-gawa. Samantalang ang US mga tol, alam natin yan, pag nagbigay yan ng babala at ultimatum, pag hindi mo isinuko yung gusto naming isuko mo at dumating tong oras na itinakda namin, talagang pauulanan ka namin at ilang beses nang nangyari yan mga tol. Diba? Ginawa na nila yan sa Iraq, sa Afghanistan, sa Iran, diba? Napakarami na beses mga tol. So ito, kapag ang US mga tol kasama nating naglalakbay o kasama nating naglalayag dito sa West Philippine Sea, hindi sila makakibo. 'Di ba? Nasa malayo lang sila, hindi sila makalapit, mga tol. Tanda ng pagiging takot nila, mga tol. Yung puwersang ipinapakita nila wala, no, ampaw lang. So ito, panoorin natin to mga tol. Mula kay Melvs Castle. No? Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at syempre kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Sa sobrang takot ng China ng magkagera sa West Philippine Sea o sa may Taiwan, nakikiusap na ang mga Chinese ngayon. Nagmamakaawa sa US at Pilipinas na itigil na ang tila paghamon ng giyera sa China. Kala ko ba matatapang ang mga Chinese? Bakit ngayon parang mga naduduwag na? Nakikiusap to sa Pilipinas na wag na manghimasok sa tensyon sa Taiwan. Hindi naman nangihimasok ang Pilipinas sa tensyon sa Taiwan eh. 'Di ba? Naghahanda lang ang Pilipinas, if ever sumiklab ang gulo dyan, nakahanda kami rito, di ba? Kaya nga pinaigting yung militarization dito sa may Batanes kasi yun ang pinakamalapit dun eh. Aba, pati ba naman yun mga tol? Pati ba naman yun? Pinupuna nila, no? Nire-reverse psychology nila ang mga Pilipino na tila baga ando dun pa rin sila, nagpapaka-alpha, no? Nagpapaka-dominante, pero ang totoo, ay pinipigilan nila para mabos-bawasan man lang yung sakit ng ulo nila. Pero ba't ba hindi tayo manghihimasok dito? 500,000 mga Pilipino OFW lang naman ang nangdoon. Tapos pag binomba ng China ang Taiwan, hahayaan na lang ba natin ang ating mga kababayan? Siyempre hindi. Yan ang gagawin natin mga tol. Uunahin muna nating ilikas yung mga yan, di ba? At saka maniwala kayo mga tol, hindi gagawin ng China na paulan na ng bomba itong Taiwan. Kasi nga kinikilala nilang bayan nila yan, parte nila yan, probinsya nila yan, mamamayan nila yan. Anong gagawin nila sa islang sira-sira, di ba? At saka ang pinapahalagahan nila dyan mga tol, yung microchip na dyan lang ginagawa, na ginagamit mga tol, lalong-lalo na ng mga militar sa mundo. Kaya talaga nila pinag-iinteresan yun at hindi nila sisirain yung bagay na yun mga tol. Isa yun sa malaking pumipigil sa China. Kaya kung magkagera man sa Taiwan, 100% sasali ang Pilipinas sa digmaan. Si mismong Pangulong Marcos na mismo ang nag-anunsyo nito dahil ito sa patindi-tinding tensyon sa Taiwan ngayon. The US has not proposed any kind of action for the Philippines in terms of taking part in the defense of Taiwan. Across the Taiwan Straits seem to be continuing to increase. Then the safety of our Filipino nationals in Taiwan becomes of
primordial importance. And so that these EDCA sites will also prove to be useful for us should that terrible occurrence come about. Nagmamakaawa rin ang China sa US na itigil na ang pagpapadala ng mga armas at sasakyang pandigma malapit sa Taiwan. Diyan kinikilabutan ng ang China mga tol sa US. Alam nila yung mga fleet, alam nila mga airstrike carrier ng US. Ay, veterano yung mga yan. Pero dapat bang maniwala dito ang Estados Unidos? Sobrang napakasinungaling kaya ng mga Chino. Tapos pag inatras ng US ang kanilang mga warship sa Taiwan o sa West Philippine Sea, doon susugod at aatake ang China para hindi agad makaresponde ang US. Tama naman, di ba? Kaya malaking kalokohan talaga tong pinagsasasabi ng mga Chinese. Puro pakiusap pero puro naman kasinungalingan. Wala yan, mga pinagsasasabi nitong general ng China na to, wala yan, inutusan lang ni Xi Jinping yan. 中国人民解放军密切关注台海局势，将继续采取有力措施，坚定捍卫国家主权与安全利益。 Paulit-ulit na sinasabi ng mga war expert, hindi dapat magpakakampante si Pangulong Marcos. Walang makakapagsabi sa tunay na ugali ng Chinese president. Baka mamaya bait-baitan yan, pero bubombahin ng Pilipinas niyan dahil kaalyado natin ang US. Isa pa, hindi rin magagawa ng China yan sa Pilipinas, mga tol. Ibang bansa na tayo Hindi nila magagawa yan. Tulad nga ng nakita na natin sa maraming beses na nating mga napanood, no? Ang China, mga tol, ay magaling lang sa dada. Magaling lang sila mang-intimidate, no? Magaling lang sila magbabala, magbanta. Puro ganun lang sila, mga tol, pero walang gawa, no? Gumagamit din sila ng isip, mga tol, no? Pinapakitaan ka nila ng muscle. Syempre, ikaw matatakot ka. Walang pinagkaiba yan sa away kalsada. Yung kaaway mo, pakikitaan ka ng muscle, di ba? Yung pala, puro ampaw lang naman pala, hindi naman marunong makipagsuntukan. Mga ganun mga bagay, mga tol, no? Pero mo yung Ayungin Shoal. Napakatagal na ng barko ng Pilipinas doon, nabubulok na, hindi umaandar. At wala talagang kakayanan yun para ipagtanggol sarili niya. Hindi nga nila magawang maatake yun, mga tol, Todo claim nila doon, di ba? Illegal daw ang Pilipinas na nakasadsad doon sa Ayungin Shoal dahil kanila daw yun, mga tol. Pero kanila daw yun. Pero 1999 yung isinadsad dyan ng Pilipinas dyan at hanggang ngayon wala silang magawa doon, mga tol. Puro lang sila dada, puro lang sila ganun. Pero wala talaga silang kakayanan, di ba? Tas nalalantad, bagsak pa ekonomiya nila, ang dami mga kalamidad din sa kanila. Yung mga missile nila, puro mga tubig ang laman, di ba? Ito pa. 70 years, 7 dekada, mga tol, 70 years na nilang pinag-aanuhan tong Taiwan. Hanggang ngayon hindi nila magawang sakupin yun, mga tol. Hindi nila kaya, no? Hindi nila talaga kaya yan. Tapos mayroon pang bumaback up sa Taiwan, di ba? Yung US. Yung US hindi nagbibiro yan. Pag sinabi niyang labanan talaga. Hindi pwedeng tumagal ng kung ano-ano, di ba? Yun nga pagkakamali dati ng Japan, di ba? Natake nila yung Pearl Harbor, di ba? Yung US, anong naging ganti sa kanila? Yun na yun, part ng history na natin yun, mga tol, di ba? Part ng history na natin yan. At ngayon, nakikita natin doon, netong kamakailang, di ba? Nagkakagulo sa Middle East. Ando doon ng US, mga tol, kasali sila doon. Etong China, wala, palakas lang ng palakas. Gym lang ng gym. Pero wala naman, di ba? Sa kahit saang banda daw ay madadamay daw talaga ang Pilipinas. National security, we don't want any instabilities in the Taiwan Strait because that would have great impact on Philippine security. We are hosting American military facilities, and if the United States decides
to use these military facilities to act in any military contingencies in Taiwan, then surely the Philippines will be a target of possible China's military actions also. So Masyado nilang tinatakot sarili nila. Yan din yung sinasabi mga tol no, ng ibang mga politiko. Kaya ayaw na ayaw nila yung EDCA rito mga tol. Kasi nga naiisip nila na kapag dumating dumami mga EDCA sites dito, syempre nandirito yung mga kagamitan ng US. At kapag nagkagulo doon sa Taiwan, syempre mas madaling makakaresponde no, yung Amerika. Syempre ang tatargetin daw ng China dyan is yung mga EDCA sites dito sa Pilipinas. No, para mapilay yung puwersa ng US na tutulong doon sa Taiwan. First of all, ang tanong, aatake nga ba talaga sila sa Taiwan? Yung wala pang mga EDCA sites dati, hindi nga nila magawa yan eh. Lalo pa kaya ngayong may mga EDCA sites na. Diba? Di mas lalo nilang hindi magagawa yan. Takot lang nila mga tol. Diba? Alam din ng mga general dyan na ang US hindi nagbibiro yan. Kapag sinabi nilang labanan talaga mga tol. Diba? Pag sinabi nilang gera talaga. Hindi sila puro banta, puro ganyan, puro ganun. Ang ano pa nga ng US, ginagawa pa nga ng US, ito, mga tol, hindi tayo maka-US Hindi tayo maka-US. Ito, nakikita lang natin to, base lang to sa nakikita natin mga tol. Diba ang US, sinasabihan pa nga ang China na maghulos dili kayo, no? Maghulos dili kayo sa pinaggagawa nyo. Diba? At para daw sila sa kapayapaan. Pero once na nagsimula ka at binigyan ka at may nakita sa iyo ang US na talagang pagkakamali mo at magiging reason nila para atakihin ka o para simulan ng gera sa iyo, bibigyan ka nila ng babala o ng ultimatum. Kapag hindi ka sumunod doon, halimbawa, mayroon silang gustong ipagawa sa iyo. Pag hindi mo ginawa yan, yari ka talaga. Isang building mo talaga, biglang babagsak na lang. Alam mo yun, mga ganun ng taktika mga tol ng US. Hindi sila puro dada lang. Hindi sila puro ganun lang mga tol. Kayang-kaya nilang gawin yung sinasabi nila. Kaya yung mga fleet nila, yung mga jet fighter nila, may kita mo, di ba? Mayroong mga bakas talaga ng mga pinagdaanan yan. Unlike dito sa China mga tol, ay nako. 70 years na silang nagbababala sa Taiwan, hindi pa rin nila magawang atakihin yon mga tol. Tuloy natin to. A target of possible China's military actions also. So we really have to pay serious attention on the situation in the Taiwan Strait and pay greater attention on the need to avoid the military conflict in the Taiwan Strait and promote the peaceful management of ongoing tensions in the Taiwan Strait. Talagang dapat hindi tayo magpauto sa China. Tama nga ang sinasabi ng mga war analysts. Ilalayo tayo ng China sa US para pag inatake tayo ng China, walang dedepensa sa ating bansa pag nagkagera. Di bye-bye na Pilipinas. Hindi nga mangyayari kasi yun mga tol. Sa tingin nyo, ikomento sa baba ang inyong saloobin. Aatake sila sa Pilipinas. Sa Taiwan nga, di nila magawa yan, pakalapit-lapit sa kanila. At saka hindi lang Amerika ang kasangga natin mga tol, napakaraming mga bansa. Doon sila mas lalong nagagalit at natatakot mga tol eh. Well, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga tol dito sa video na panood natin mula kay Melvs Castle? At comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out!